Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1926, bumalik. Destructive daw iyon kapag ginamit ng isang basura. Paano siya makakalaban ng mga tao? Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Narinig ni Ji Wuyo si Lin Feng, nagalit siya ngunit nahihilo din sa kanyang pagkawala. Nasa mata niya ang mga kamay ni Ji Wuyo, at hinayla ito palayo. Magulo ang kanyang buhok, mukhang galit na galit siya habang nagsimulang tumakbo patungo kay Lin Feng. Hindi gumalaw si Lin Feng. Inihagis ni Ji Wuyo ang sarili kay Lin Feng sa bulag na galit. Nang mapunta si Ji Wuyo sa harap ni Lin Feng, tumagos ang lakas ng kamatayan sa kanyang utak at naging kulay abo ang kanyang mukha. Asar. Sinuntok siya ni Lin Feng. Ang lakas ng kamatayan ay lumipad sa buong kaluluwa ni Ji Wuyo na may nakamamatay na dagandong, at siya ay nawasak. Lalong galit na galit si Ji Chang. Agad siyang nagsimulang makipagkarera patungo kay Lin Feng. Isang nakakatakot na mapanirang lakas ang sumalakay sa kapaligiran. Tumalon si Ao Shu at naglabas ng nakakatakot na aggressive daw intent na bumangga sa destructive daw, at nagkaroon ng malaking pagsabog. Mabilis na umatras ang mga tao, tuwang-tuwa silang nanunood. Bakit pinupukaw ng mga taong iyon ang Jiklan? Parehong mga lumang bagay. Aalis na ako. Magkikita tayong muli. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, bumangon siya sa ere, sinundan siya ni Jianmang. Sinulyapan muli ni Lin Feng si Ji Chang, tumalikod, at umalis, si Ao Shu ay nakasunod sa kanya ng alerto. Nagngangalit si Ji Chang sa galit. Mahinahong sinabi ng pinuno ng Jiklan. Kalimutan mo na iyon. Nakuha mo ang nararapat sa kanya. Disappointed ako. Ang mga binti ni Ji Wuyo ay nanginginig ng husto. Si Yu Wenjing ay galit din. Ang Ji clan ay isang sinaunang clan, at mayroong maraming kabataan at malalakas na cultivator. Sina Ji Chang at Ji Wuyo ay direktang mga inapo. Ngunit kung hindi sila sapat na malakas, ang angkan ay hindi interesado sa kanila. Nagpakita si Ji Wuyo na parang kahihiyan para sa angkan. Aalis na rin ako. Sabi nilang Ye at Jun Moshi. Umalis na rin sila. Ji Chang, bumalik ka sa universidad at humanda ka para ideklarang champion. Huwag mag-alala tungkol sa iba pa, sabi ng pinuno ng angkan. Tumanggo si Ji Chang at tumingin kay Ji Wuyo, bamantong hininga sa sarili. Sa Champion University, pareho ang lahat. Ang lahat ay naghihintay para sa parehong bagay, Ji Chang's Champion Ceremony. Masigla ang kapaligiran at maraming malalakas na cultivator. Gayunpaman, sa Tiantai, ang mga tao ay labis na nalulumbay. Kahit na si Ji Chang ay magiging isang champion, ang Ji Chang's Club at ang Stone Group ay patuloy na naglalagay ng pressure sa Tiantai. Lumabas na si Tantay at napansin niya na ang isang grupo ng malalakas na cultivator ay nakapaligid kay Tiantai. Ilang beses na nila siyang inatake at nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Tinanong niya si Yun Qingyan. Ang ating pangalawang kapwa-disipulo ay hindi pa lumalabas. Talaga. Sabi ni Yun Qingyan na tumatango. Sabi ko sa iyong huwag kang gagawa ng kahit ano. Hindi ko may tago sa loob ang buong buhay ko. Dapat tayong umalis sa Champion University kung gayon. Sabi ni Tantay, na nababahala sa kanyang galit. Iyon ang gusto nila. Sabi ni Rooexi kay Tantay. Hindi tayo makakaalis kung hindi. Masyadong mabilis na lumalala ang mga bagay-bagay. Tama si Rooexi. Gusto kaming paalisan ng club ni Ji Chang at ng Stone Group. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Biglang naging masaya ang lahat. Hao Qinglin. Nagbago ang kanyang chi. Siya ay tumingin kahit na mas misteryoso at hindi maarok kaysa sa dati. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ni Tantay kay Hao Qinglin. Magtiis at maghintay ng pagkakataon. Sabi ni Hao Qinglin. Kumikislap ang kanyang mga mata. Kailan magkakaroon ng pagkakataon? Sa panahon ng champion ceremony ni Ji Chang. May nagsalita sa sandaling iyon. Lahat ay natigilan at nakatingin sa malayo, kung saan may 3 tao na dumarating. Kumunat ang noo ng mga tao ni Tiantai. Hinubad ni Lin Feng ang kanyang maskara at kumaway sa kanila. Lin Feng. Ang mga tao ay natulala. Sa wakas, nakabalik na si Lin Feng. Lin Feng, ayos ka lang ba? Tanong ni Hao Qinglin sa kanya. Noon, nawasak ang kanyang clone. Nasugatan ba si Lin Feng? Nakabawi na ako. Tumanggo si Lin Feng. Lumapit siya sa karamihan at sinabi. Ako ang lahat. Sa champion ceremony ni Ji Chang, tuturuan ko ng magandang aral ang Ji Chang's Club at ang Stone Group. Napakunot ang noo ni Hao Qinglin nang marinig niya si Lin Feng. Napakahalaga para sa kanila ang seremonya ng champion ni Ji Chang. Kung si Lin Feng ay nagdulot ng gulo, ang kahihinatnan ay magiging trahedya. Nagkapit-bisig si Lin Feng, Ji Chang's Club at ang Stone Group at napakalakas nila, lalo na si Zhang Kei, ang pinuno ng Stone Group. Napakalakas niya, naiintindihan niya ang lakas ng Dao. Hindi tayo magkakaroon ng anumang pagkakataon sa seremonya ng champion ni Ji Chang. Malamig na pagmamasid ni Yun Qingyan. Ayokong atakihin sila. Gusto ko lang samantalahin ang seremonya para maintindihan ang posisyon ng Champion University. Ang club ba ni Ji Chang at ang Stone Group ay kumakatawan sa Champion University. Iyon ang gusto kong maunawaan. Malamig na sabi ni Lin Feng. Sige, dahil mukhang confident ka, may tiwala ako sa'yo. Ipapaalam ko sa aking mga magulang, mapagkakatiwalaan natin sila. Sang-ayon ni Yun Qingyan. Tumingin si Hao Qinglin kay Lin Feng at sinabing,
Lin Feng, handa ka na ba talaga? Talaga. Tumanggo si Lin Feng. Walang ibang sinabi si Hao Qinglin. Nagpatuloy si Lin Feng. Tipunin ng mga tao ni Tiantai, at sa mga susunod na araw, huwag makipaglaban sa mga tao mula sa Jichang's Club at sa Stone Group. Tumingin si Lin Feng kay Ao Shu at sinabi, Ao Shu, ano ang balak mong gawin? Wala akong magawa. Gusto kong magsaya kasama ka sa banal na lungsod. Sagot ni Ao Shu sa malaya at walang tigil na paraan. Sige, maaari kang manatili dito sa ngayon. Tumanggo si Lin Feng. Matapos makahanap ng flat para kina Ao Shu at Jian Mang, umalis siya. Si Meng Qing ay nagsasanay ng paglilinang mag-isa sa isang silid. Ang kanyang silid ay napuno ng malamig na mas malamig kaysa sa yelo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Meng Qing, sabi ng isang mainit na boses. Nanginginig si Meng Qing nang may pumasok sa kanyang silid. Sa wakas, matangkad nang umiti si Meng Qing. Natunaw ang yelo sa kanyang silid nang biglang tumaas ang temperatura. Tumingin pabalik sa kanya si Lin Feng sa mainit at banayad na paraan habang lumalapit ito sa kanya. Ayos ka lang ba? Malumanay na tanong ni Meng Qing. Habang nagsasalita siya, hindi pinansin ni Lin Feng ang sinasabi niya at lumapit sa kanya. Namula siya. Kung may ibang nakakita sa kanya sa ganoong paraan, napakaseloso nila para magsalita. Huwag kang magsalita. Tumiti si Lin Feng. Nakatitig lang siya kay Meng Qing na ikinatawan niya. Natutunaw ang kanyang puso. Napakaganda mo, malumanay na sabi ni Lin Feng, bago niya ito hinalikan. Siya ay maamo, na parang siya ay gawa sa China. Pareho silang mapusok na naghalikan. Para silang naging isa. Isang misteryosong chi ang sumalakay sa silid, at pagkatapos ay nawala sila roon. Sa maliit na mundo ni Lin Feng, nang makita ni Meng Qing ang higit pang mga taong kilala niya, siya ay namangha at tuwang-tuwa. Tinanong niya si Lin Feng. Paano mo nagawa iyon, Lin Feng? Ito ang mundo ko, mundo natin. Tumiti si Lin Feng. Mabilis na dumating si Xiaoya at niyakap si Meng Qing. Meng Qing, kapatid. Xiaoya, hinaplos ni Meng Qing ang buhok ni Xiaoya at sumigaw. Ama, ina, hoy. Dumating sina Yu Menghi at Lin Hai at binati si Meng Qing. Tuwang-tuwa sila. Kumislap ang mga mata ni Wu Xiang at sinabi niya kay Lin Hai. Tatay, mukhang malapit ka sa celestial na batang iyon, bakit hindi ko siya kilala? Nagtawanan ng lahat nang marinig nila si Wu Xiang. Hinampas ni Liu Fei ang balikat ni Wu Xiang at sinabing, iyan ang iyong hipag. Hipag. Nagulat si Wu Xiang at tumingin kay Lin Feng. Brother, talagang hindi ka panipaniwala, napakalakas at kamangha-mangha ka rin sa panliligaw ng mga babae. Ayos lang ako. Sabi ni Lin Feng, sumulyap kay Wu Xiang. Si Wu Xiang ay 18 taong gulang na. Masaya silang magkasama. Nagtagal sina Lin Feng at Meng Qing sa maliit na mundo. Isang clone ang nasa labas hanggang sa araw ng seremonya ng champion. Ang kapaligiran doon ay naging mas masigla, at maraming malalakas na cultivator mula sa lahat ng dako ang dumating sa Champion University. Ang seremonya ng kampiyon ni Jichang ay isang hindi kapanipaniwalang kaganapan sa banal na lungsod. Ang club ni Jichang ay nasa labi ng lahat. Ang kanilang pinuno ay magiging isang kampiyon. Sa Tiantai, kalmado ang kapaligiran. Para silang nawala sa Champion University. Ang Stone Group at Jichang's Club ay nagbabantay sa mga pintuan ng teritoryo ng Tiantai. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1927, Apoy. Sa Champion University, nagkaroon ng champion stage, na maraming tao sa paligid. Sa sandaling iyon, sa entablado ng champion, mayroong isang grupo ng mga matatanda. Lahat sila ay mukhang misteryoso at hindi maarap. Nakatayo rin doon si Jichang. Si Jichang ay nasa gitna nila at tumatanggap ng champion crown. May mga nagsabing nakaukit na raw ang pangalan ni Jichang sa legendary waterfall abode of the immortals, kailangan lang niyang pirmahan. Inukit na nila ang kanyang pangalan noon pa man, na para bang kitang-kita ang kanyang tagumpay sa hinaharap. Sa araw na ito, halos walang laman ang banal na lungsod, kakaunti ang mga tao sa mga lansangan. Maraming tao ang papunta sa champion stage. Gusto nilang lumahok sa champion ceremony ni Jichang. Siya ang ipinagmamalaki ng banal na lungsod. Iyon ay hindi kami paniwala. Maraming tao ang humanga sa kanya at gustong maging katulad niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa Tiantai, maraming malalakas na cultivator ang nagtipon. Lin Feng, Hao Qinglin, at ang iba pa. Nandoon din sina Ao Shu at Jian Mang. Handa ka na ba? Tanong ni Lin Feng sa karamihan. Kumikislap ang magagandang mata ni Yun Qingyan. Tumingin siya kay Lin Feng, nag-aalangan pa rin. Nakakabaliw ang lalaking ito. Ito ang champion ceremony ni Jichang. Lahat ay pupunta sa champion stage, ngunit hindi kalayuan sa Tiantai, mayroon pa ring malalakas na cultivator mula sa Stone Group at Moon Group na nagbabantay pa rin sa kanila. Oo ako. Sabi ni Tantay, masiglang tumanggo. Ang tagal niyang hinintay ang araw na ito. Ang kanyang galit ay kumulo ng napakatagal. Lin Feng, ano ang gagawin natin sa mga taong iyon? Tanong ni Huang Fulong kay Lin Feng. Napatingin ang lahat kay Lin Feng. Sa katunayan, ano ang magagawa nila sa mga taong iyon? Puluhin ang mga cultivator ng Stone Group at patayin ang mga nasa Moon Group. Sabi ni Lin Feng. Kinilig ang lahat. Tumpo at patayin sila. Si Lin Feng ay baliw. Sa malapit na gusali, naghihintay ang mga miyembro ng Jichang's Club.
Sa isa pa, may mga tao mula sa Stone Group. Ang mga taong iyon ay eksklusibong ipinadala upang subaybayan ang mga aktibidad ni Tiantay. Ang layunin nila ay apihin sila at paalisin sila sa Champion University. Napakaraming malalakas na cultivator ang pupunta sa Champion Ceremony ni Ji-Chang. Maraming tao ang natutuwa, at nandito na Camp. Puff. Sabi ng isa sa kanila sabay buntong hininga. Naiinis siya. Kailangan niyang bantayan si Tiantay, hindi siya makakapunta sa seremonya. Nakasan siya sa pader. Ang mga tao ni Tiantay ay hindi na nang ahas na lumabas. Bakit nandito pa tayo? Haha, ang dami nilang basura. Nakakagulat, naglakas loob silang ipahiya ang Ji-Chang's Club. Pinatay ni Zhang Kei si Lin Fang at nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Tiantay. I wonder kung ano ang ibibigay ng Ji-Chang's Club sa leader namin. Ang dalawang gwardya ay nag-uusap, gayunpaman, sa sandaling iyon, ang isa sa kanila ay nagsabi. Maghintay. Anong mali? Sabi nung isa na nakasimangot. Napatingin siya sa taong iyon. Umawang ang labi niya. Tumingin siya sa malayo at malamig na ngumiti. May ginagawa ba si Tiantay? Pupunta ba sila sa atin? Sa tingin mo kaya nila tayong labanan? Ang dalawang cultivator ay nakatingin sa malayo. Dose-dose ng mga cultivator ang biglang lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain. Ang kanilang chi ay mabangis. Tumigil ka, paputok na sigaw ng isang gwardya ng Stone Group. Narinig sila ng ibang mga gwardya, at nagmadaling sumama sa kanya. Anong ginagawa mo? Si Lin Fang at ang iba ay nakaharap sa kanila at inaapi sila. Biglang nanlamig ang mga guard. Sa wakas, isa sa kanila ang umatras. Napagtanto niya na wala siyang magagawa sa mga cultivator na ito. Mag-isip ka muna ng mabuti bago gumawa ng kahit ano. Champion University dito. Kung aatakehin mo ang Stone Group, ang kanilang paghihiganti ay magiging kakilakilabot. Sigaw ng isang malakas na cultivator. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tiningnan siya ni Lin Fang gamit ang kanyang mga mata ng kamatayan. Biglang naramdaman ng cultivator na iyon na ang kanyang katawan ay nagsimulang mabulok. Naging gray siya. Ang isang katamtamang antas na emperador na tulad niya ay napakahina bago si Lin Fang. Baliw ka ba? Sigaw ng cultivator na iyon, napakalakas. Ang mga cultivator ng Tiantay ay walang humpay na sumulong, ang kanilang chi ay nakakatakot. Galit na sumisigaw si Tantay, lumitaw ang mga leon sa paligid niya. Napaungol sa sakit at umubo ng dugo ang lalaki kinuha niya. Lumapag si Tantay sa harapan niya at binuhat siya sa ere. Asar. Paputok na sigaw ni Tantay. Sinuntok niya ang cultivator. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng pagsabog. Sumabog ang kanyang viscera at siya ay nahulog mula sa langit na paylay bilang pansit. Namutla ang mukha ng kasamahan niya. Kasabay nito ang paglabas ng maraming tao sa mga gusali. Nagulat sila. Gustong labagin ni Tiantay ang mga patakaran ng universidad. Pasabog na sigaw ng isa sa kanila. Tiningnan siya ni Lin Fang ng malamig. Labag sa mga patakaran ng Champion University. Nakita ng mga tao ni Tiantay na katawa-tawa ang pahayag na iyon. Lumabag sa mga patakaran. Anong klaseng gagong patakaran? Isang malakas na sigaw na naman ang kumalat sa ere nang sumabog ang isang gusali. Napagtanto ng mga bantay ng Stone Group kung ano ang nangyayari at lumabas sila. Kabilang sa kanila ang isang nakakatakot na malakas na cultivator, isang mataas na antas na emperador. Siya ang pinakamalakas na cultivator ng Stone Group. Tiantay, gusto mong gumawa ng sarili mong pagkasira. Bulalas ng mataas na antas ng emperador na malamig. Pagkatapos ay sinisingil niya si Lin Fang. Nang makita iyon ni Lin Fang, ang death energy sa kanyang mga mata ay naging mas nakakatakot. Ikaw. Naging kulay abo ang mukha ng lalaki, at bigla siyang natakot. Si Lin Fang ay sumisingil upang salubungin siya, ang lakas ng kamatayan na nakapaligid sa kanya. Kinakaagnasan ng lalaki at nagsimulang damaloy ang death energy sa buong katawan niya. Ang mataas na antas na emperador ay halos nakalimutang gumanti sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nakaramdam siya ng sensasyong naghihingalo na siya. Si Lin Fang iyon, hindi siya patay. Sigaw ng isang gulat na cultivator ng Stone Group sa sandaling iyon. Si Lin Fang iyon. May ibang mukhang natulala. Ang puso ng mataas na antas na emperador ay nagsimulang tumibok ng husto nang dumating si Lin Fang sa kanyang harapan, napunit ng desperasyon ang kanyang pasya. Mamatay. Sabay-sabay na sigaw ng mga cultivator ng Tiantay. Para silang mabangis na tigre na umaatake sa kanilang biktima. Sinuntok ni Lin Fang ang mataas na antas ng emperador gamit ang kanyang kamatayang kamao. Namutla ang mukha ng cultivator, habang itinaas niya ang kanyang mga kamao at sinuntok pabalik. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, at ang kanyang mga buto ay nanginginig ng masakit. Matagal na nilang kinokontrol ang sarili nila. Hindi na ito nakayanan ng cultivator ni Tiantay. Ang mga nakakakilabot na hiyawan ay patuloy na tumataas. Maraming tao ang nakarinig sa kanila sa kanilang paligid. Nang makita iyon ng mga cultivator ng Ji-Chang's Club, mukhang namangha sila at tumakbo palayo para ipaalam sa malalakas na cultivator ng dalawang grupo. Nababaliw ang mga tao ni Tiantay. Naglakas loob silang lumabag sa mga patakaran. Ilang gwardya na lang ng Stone Group ang natira. Maraming bangkay ang nakahandusay sa lupa. Nawasak ang mga gusaling pinanggalingan nila. Tumibok ang puso ng ilang tao. Napatingin sila sa malayo at may nakita silang tumatakbong tao. Hay salamat. Ang mga tao ni Tiantay ay malamang na mamamatay na ngayon, sa wakas.
Ang malalakas na cultivator ng Stone Group at Ji-Chang's Club ay maghihiganti sa kanilang mga kaibigan ngayon. Walang sasabihin ng universidad kung nakaganti sila. Sa di kalayuan ay may dumating na mga hindi pa nakakapunta sa seremonya. Nang makita nila ang tanawin, namangha sila. Mga taga-Shantai yan, anong ginagawa nila? Nakikita ko si Lin Feng, hindi siya patay. Inatake ni Tiantai ang Stone Group. Matagal na silang inaapi, nabaliw na sila. Nanginginig ang lahat. Nagtakbuhan ang mga cultivator ni Tiantai patungo sa mga gusali ng Ji-Chang's Club. Nanginginig ang mga miyembro ng Ji-Chang's Club. Hindi sila gaanong tao doon, at karamihan sa kanila ay mula rin sa Moon Group. Hindi nila napigilan si Tiantai. Ang mga tao ng Tiantai ay naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan, dapat silang mamatay, dapat silang maalis sa mapa ng Champion University. Sigaw ng may pasabog sa di kalayuan. Tatlong matataas na emperador ang dumating. Isa sa kanila ay mula sa Sun Group. Ang dalawa pa ay mula sa Stone Group. Lahat sila ay nasa Celestial Champion ranking list. Kumbinsido ang mga cultivator ng Ji-Chang's Club na ang Tiantai ay tiyak na mapapahamak. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1928, walang emosyon at walang awang pagpatay. Nagiging ligaw ang mga cultivator ni Tiantai. Dinurog nila ang malalakas na cultivator ng Stone Group at Ji-Chang's Club ng sunod-sunod. Kung papatayin ng mga bagong dating ang mga cultivator ni Tiantai, walang sasabihin ng universidad, masyadong malaki ang impluensya ng Ji-Chang's Club sa mga araw na ito. Inilabas ng tatlong matataas na emperador ang kanilang chi patungo sa mga cultivator ng Tiantai. Isang nakakatakot na lakas ang pumuno sa hangin. Sa di kalayuan, napansin ng ilang tao ang kaguluhan doon. Nakakagulat, ang yugto ng labanan ay hindi lamang ang buhay na lugar. Dumating ang mga tao ni Tiantai sa harap ng matataas na antas na mga emperador. Tinitigan ng tatlong matataas na emperador si Lin Feng at ang isa sa kanila ay mahinang nagtanong. Hindi ka papatay. Noon, pinatay ng iyong mga tao ang isa sa aking mga clone. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Malamig na ngumiti ang cultivator at sinabi. Dahil sa ganoong paraan, papatayin kita muli. Ang mga tao ng Tiantai ay lumabag sa mga tuntunin ng universidad. Napilayan at pinatay mo ang napakarami nating mga cultivator. Isang malaking pagkakasala iyon. Dapat kang mamatay. Simula ngayon, wala na ang Tiantai. Paputok na sigaw ng mataas na antas na emperador. Patayin ang lahat ng mga cultivator mula sa Tiantai. Boom! Ang mga nakakatakot na enerhiya ay gamulong sa mga alon. Nagsimulang umatake ang malalakas na cultivator ng Ji-Chang's Club. Mamatay. Mga tao ng Tiantai, mamatay. Mukhang baliw ang malalakas na cultivator. Isang mataas na antas na emperador ang tumakbo sa harapan nila. Isang napakalaking gininto ang kamay ang bumaba mula sa langit, pinaikot ang kalangitan. Ang mga gintong ilaw ay nagpapaliwanag sa lahat. Si Tantay ay umungal ng galit na galit sa kanyang mga leon. Inilabas ni Qinglin ang kanyang siyam na pampasabog na kaldero. Si Tianchi ay naging isang gintong Buddha, si Rooexi ay naglabas ng Deceleration Cosmic Energies, ang kanilang mga kaaway ay gumagalaw na parang nahuli sa paglilipat ng mga buhangin. Hinubad ni Jianmang ang kanyang mga espada. Si Hao Qinglin ay tumalon pasulong at naglabas ng Reincarnation Energies na sumisipsip ng lahat ng dumarating sa kanila. Ang labanan ay hindi kapani-paniwala. Ang mataas na antas na emperador ay tumakbo patungo kay Lin Feng, ang kanyang napakalaking gininto ang kamay ay tina-target din si Lin Feng. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamao, isang simpleng suntok at ang gintong kamay ay sumabog. Nagulat ang kanyang kaaway nang tumakbo si Lin Feng patungo sa kanya. Papatayin na naman kita, sabi ng cultivator, naglabas ng mga gintong ilaw. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakita niya ang mga mata ni Lin Feng, na puno ng lakas ng kamatayan. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo habang ang isang death sword ay gumagalaw patungo sa kanyang mga mata. Naging kulay abo ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay namamatay siya at pupunta sa impyerno. Paano siya naging napakalakas? Nakatitig siya kay Lin Feng at ang kanyang mga mata ay puno ng kamatayan. Isang death sword ang lumitaw at nabasag ang kanyang bungo. At pagkatapos ay bumagsak siya. Ang mga mukha ng iba pang malalakas na cultivator ay namutla ng nakamamatay. Isang mataas na antas na emperador ang pinatay lang ni Lin Feng. Si Hao Qinglin ay tumalon pasulong at naglabas ng Reincarnation Energies sa itaas ng karamihan. Ang malalakas na cultivator ay nagkaroon ng sensasyon na sila ay namamatay at nawawala sa gulong ng reinkarnasyon. Ang Reincarnation Energies pagkatapos ay nawala. Para sa mga taong iyon, parang nahuhulog ang kanilang mga kaluluwa sa isang black hole. Mukha silang natakot, dilat ang kanilang mga mata nang bumagsak sila mula sa langit, patay. Reincarnation daw. Ang dalawang matataas na emperador ay namangha, ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Naintindihan ni Hao Qinglin ang reincarnation daw. At kayang patayin ni Lin Feng ang mga matataas na antas na emperador. Paano? At sina Jianmang at Rooexi, parehong kamangha-mangha at mabilis, ang isa ay kinokontrol ang liwanag na enerhiya, ang isa naman ay kinokontrol ang bilis at nabubulok na cosmic energies, parehong bihirang uri ng enerhiya. Ang dalawang taong iyon ay partikular na malakas kapag sila ay magkapit kamay. Ginamit ni Rooexi ang kanyang Deceleration Cosmic Energy at ginamit ni Jianmang ang kanyang Light Sword.
Ang malalakas na cultivator ng Ji-Chang's Club ay patuloy na namamatay, sunod-sunod. Sa pagkakataong ito, hindi nila napilayan ang pagtatanim ng mga tao, pinatay lang nila. Gaano kalakas? Bumalik na si Lin Feng, naiintindihan ni Hao Qingli ng lakas ng Dao, nandyan din ang bulag na assassin na iyon. Nababaliw na si Tiantai. Nakasimangot ang mga nakamasid sa di kalayuan, lahat sila ay namangha, at natulala. Matagal nang nagtitiis si Tiantai. Sa wakas, nagalit na sila. Wala na silang pakialam sa kahihinatnan. Tumalon si Lin Feng pasulong, sunod-sunod na namatay ang mga tao sa paligid niya, nasira ang buhay nila dahil sa lakas ng kanyang kamatayan. Tanging ang dalawang matataas na antas na emperador ang nabubuhay pa. Gayunpaman, nanatili silang maingat, natatakot sa mga nangyayari. Paanong biglang naging makapangyarihan si Tiantai? Tara na, biglang tumakas ang dalawang cultivator. Gayunpaman, naramdaman nila ang pagtaas ng lakas ng kamatayan sa kanilang paligid. Inilabas nila ang lakas ng kanilang kaluluwa para lumaban. Hindi sila mas mahina kaysa kay Lin Feng, ngunit ang Nihility Death Sword ni Lin Feng ay may mga selyo, kaya damaykit ito sa kanilang kaluluwa. Sa isang iglap, tumalon si Lin Feng at sinampal ang isa sa mga ulo ng mga cultivator na iyon. Marahas na ng inag ang taong iyon. Siya ay nasa Celestial Champion rank ang list, ngunit sa sandaling iyon, siya ay mukhang napakahina at hindi makatiis ng kahit isang pag-atake. Ang ibang cultivator ay natakot. Ang layunin ng Dao na ito ay napakalakas, maging ang layunin ni Zhang Ke sa Dao ay hindi kasing lakas. Ayoko pang mamatay. Hinawakan ni Lin Feng ang isa pa, nagmamakaawa na siya sa kanya. Marahas siyang itinapon ni Lin Feng. Nagkaroon ng kulog, at sumabog ang kanyang katawan. Sa mga mata ni Lin Feng, mayroon lamang kamatayan. Napatay nila ang kanyang clone, nasugatan si Meng Qing, at inapi si Tiantai. Kailangan nilang mamatay, silang lahat. Si Lin Feng ay mukhang isang walang emosyon at walang awa na mamamatay tao sa sandaling iyon. Akayin ang daan patungo sa Stone Group. Sabi ni Lin Feng sa huli na malamig. Dumadaloy pa rin ang Death Chi sa katawan ng taong iyon. Maaaring patayin siya ni Lin Feng anumang oras kung gugustuhin niya. Sige. Tumanggo ang cultivator at tumungo sa Stone Group. Ang teritoryo ng Stone Group ay mas malaki kaysa sa Tiantai. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang gaanong tao doon, lahat sila ay nasa yugto ng champion. Naramdaman ng mga nanatili ang isang nakakatakot na chi na sumalakay sa kapaligiran at itinaas ang kanilang mga ulo. Nang maunawaan nila kung ano ang nangyayari, lahat sila ay natakot. Tiantai. Ang Stone Group ay mawawala ngayon. Pangako ni Lin Feng. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at bumagsak ang mga bundok mula sa langit, na tumatama na parang dumadagandong na bulalakaw. Nagtakbuhan ang mga tao. Pilayan ang kanilang paglilinang. Utos ni Lin Feng, hinahabol ang mga taong tumatakas. Naglabas siya ng lakas ng kamatayan at biglang huminto sa paggalaw ang isang cultivator nang dumurog sa kanya ang isang nakakatakot na lakas. Gayunpaman, dumaan lang sa kanya si Lin Feng at ang iba pa. Hindi sila tumigil. Sa yugto ng champion, nagsimula na ang seremonya. Si Ji Chang ay may korona sa kanyang ulo ngayon, isang magandang champion crown. Sa likod niya, mayroong siyam na nakakasilaw na Saiyan Dragon Totem. Para siyang hari. Ji Chang, ngayon, ipinapahayag ko na ikaw ay isang champion. Ang iyong pangalan ay iuukit sa Champion Palace. Huwag kalimutang pumunta at pirmahan ito. Sabi ng opisyal na namamahala sa seremonya. Tumanggo si Ji Chang. Hinding-hindi ko ihihiya ang universidad o sisirain ang reputasyon nito. Isang karangalan para sa akin na ang aking pangalan ay nasa Champion Palace. Hooray! Sa paanan ng entablado, masayang naghiyawan ang lahat habang binabati siya ng mga tao. Kailangan nilang bigyan siya ng mukha ngayon, mayroon siyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagpasya na huwag siyang bigyan ng mukha. Sa di kalayuan, mabilis na lumilipad ang isang grupo ng mga tao. Nagdudulot ng gulo ang Tiantai. Sabi ng isang tao sa karamihan. Isang malakas na cultivator ang biglang bumangon sa hangin at hinamon sila. Naglakas loob ka bang gumawa ng gulo sa seremonya ng champion? Pinatay ng mga tao ni Tiantai ang ating mga tao at sinira ang Stone Group. Hindi makapaniwalang sabi ng isang taga Ji Chang's Club. Dumating ang isa pang malakas na cultivator. Pinapatay ni Tiantai ang mga tao sa loob ng universidad. Maraming tao ng Stone Group at Ji Chang's Club ang nasugatan o namatay. Sabi ng dalawang tao. Biglang tumahimik ang hangin. Sa petsa ng seremonya ng champion ni Ji Chang, nang ahas si Tiantai na gumawa ng gulo at pumatay ng mga tao. Maraming tao ang mukhang natuwa, mahilig sila sa gulo at labanan. Naningkit ang mga mata ni Zhang Ke. Ang mga tao ni Tiantai ay nang ahas na patayin ang kanyang mga tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1929, Problema at kalamidad sa panahon ng champion ceremony. Dumating ang sumunod na grupo ng mga tao. Sumimangot ang mga tao sa kanila. Ang ilang mga tao ay talagang nang ahas na magalit. Nilabag ni Tiantai ang mga patakaran ng universidad, pinatay nila ang ibang mga estudyante. Sigaw ng ilang taong hinahabol ng mga tao ni Tiantai. Ang mga matatanda ng Champion University ay tumingin sa grupo ng mga tao na may pagpatay sa kanilang mga mata. Pupuntahan ko sila at durugan ko sila. Sabi ng isang tao sa mahinang boses. Hayaan mo silang pumunta.
Sabi ng isang matandang lalaki. Huminto ang lahat. Makalipas ang maikling panahon, dumating ang mga tao ni Tiantay. Mukha silang galit na galit. Ang kanilang chi ay sumisipol sa kanilang paligid. Nakatingin sa kanila ang lahat. Mukhang galit na galit si Ji Chang. Bumagsak ang kanyang mga mata kay Lin Fang. Siya yun. Ang mga miyembro ng Ji Chang's Club ay nagsabi kay Ji Chang tungkol kay Lin Fang. Siya ay pumunta sa Celestial Country, at siya ay pinatay ni Zhang Kei. Bakit siya nandito ngayon? Tumingin si Ji Chang kina Jian Mang at Aoshu, at nakilala sila, lalo pang nagalit. Sumiksik si Zhang Kei at lumapag hindi kalayuan mula kay Lin Fang at sa iba pa. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay pumutok sa kanila. Hindi ka patay. Malamig na sabi ni Zhang Kei. Sa likod niya, dumami ang malalakas na cultivator mula sa Stone Group. Ang kanilang chi ay umakyat sa langit, sinusubukang sugpuin si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan. Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa seremonya at lumabag sa mga tuntunin ng unibersidad. Mamamatay kayong lahat. Malamig na sabi ng isa. Ito ay ang tagapagpatupad ng batas. Bastos ka, mahinang sabi ni Tantay. Isang alagad ng batas. Anak ka, sino ang pumili sa iyo bilang isang alagad ng batas? Ang Moon Group at ang Stone Group ay patuloy na lumalabag sa mga patakaran at sinasalakay kami, bulag ka ba? Bastos. Galit na bulalas ni Tantay. Mukhang galit na galit ang lalaki. Sinabi niya sa matanda. Ancestor Zuan Tian, tulungan mo ako. Patayin natin silang lahat, alang-alang sa unibersidad. Tumingin sa kanya si Ancestor Zuan Tian at pagkatapos ay tumingin siya sa karamihan, lalo na kay Lin Fang. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa kamatayan, siya ay may lakas ng isang mababang antas na emperador, ngunit siya ay mukhang pambihira. Pinapayagan kitang ipaliwanag ang iyong sitwasyon. Kung hindi sapat ang iyong mga palusot, kahit saan ka man pumunta, papatayin ka. Sabi ni Ancestor Zuan Tian. Si Lin Fang ay mukhang kalmado at tahimik habang tumugon kay Ancestor Zuan Tian. Ngayon, kailangan gawin ito ni Tiantay, kumbinsido akong maiintindihan mo. May gusto sana akong itanong sa iyo. Ang universidad, para ba ito sa lahat ng estudyante, o para lang sa mga champion? Ang universidad ay para sa lahat ng mga mag-aaral. Lahat sila ay pinagmamalaki ng universidad. At naniniwala kami na sino man ay may potensyal na maging isang champion. Noong isang araw, nagkaroon ng patas na labanan sa pagitan ng Moon Group at Tiantay, nasangkot si Zhang Kei at pinatay ang aking clone. Walang nagsabi ng kahit ano. Pagkatapos noon, sinabi pa ng alagad ng batas na karapat-dapat akong mamatay. Ano ang ibig sabihin nito? Mahinahong sabi ni Lin Fang. Sumimangot si Ancestor Zuan Tian at tumingin sa alagad ng batas. Nangyari ba iyon? Sumimangot ang alagad ng batas at tinitigan si Lin Fang. Ancestor, nasa Celestial Country siya. Humingi siya ng tulong sa mga tagalabas. At pagkatapos ay pinatay niya ang mga tao mula sa Champion University. Kailangan natin siyang pigilan. Nilabag niya ang mga patakaran ng universidad. Pinatay niya ang mga tao sa universidad. Sumimangot si Ancestor Zuan Tian at tumingin kay Lin Fang. Ikaw ay isang estudyante sa Champion University. Hindi ka makakapatay ng ibang tao mula sa Champion University, kahit sa Celestial Country. Kailangan mong mamatay. Hindi ako kumakatawan sa Champion University sa Celestial Country. Sabi ni Lin Fang kay Ancestor Zuan Tian ng mahinahon. Noon, hindi sinasadyang napunta ako sa impyerno. Pagkatapos noon ay sinabihan ako na ang tanging paraan upang makabalik sa kontinente ng Siyam na Ulap ay ang pagtawid sa bansang Celestial, at sa kasamaang palad, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng kontinente ng Siyam na Ulap at impyerno. Napunta ako sa hukbo ng impyerno, at inatake ako ng hukbo ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ancestor, ano ang dapat kong gawin? Si Ancestor Zuan Tian ay natulala. Napunta siya sa impyerno nang hindi sinasadya. Maraming tao ang namangha. Paano naging posible iyon? Napunta siya sa impyerno. Dahil sa ganoong paraan, sa mga ganitong pagkakataon, ang lahat ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Tama ka, Ancestor. Sa ganitong mga kalagayan, ang lahat ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Talagang nilabag ni Zhang Kei ang mga alituntunin ng universidad bagaman, sa isang patas na labanan, inatake at pinatay niya ako. At walang nagawa ang alagad ng batas. Alam mo ba kung bakit humingi ng tulong si Zhang Kei para patayin ako? Sabi ni Lin Fang na nakatingin sa mga tao sa entablado ng labanan gamit ang kanyang itim na mga mata. Kung ang mga pinuno ng universidad ay tulad ng mga kasuklam-suklam na tao, karapat-dapat silang mamatay. Hindi niya akalain na mapapatay sila ng Champion University. Bakit? Kasi champion si Ji Chang ngayon. Siya ay may mataas na katayuan sa lipunan. Inatake ako ni Zhang Kei dahil kay Ji Chang. Hindi ipinatupad ng alagad ng batas ang mga patakaran dahil kay Ji Chang. Kung ganoon, kay Ji Chang ba ang universidad na ito? Tanong ni Lin Fang. Mukhang natuwa ang mga tao. Marami silang naintindihan. Hindi ito mahirap. Gayunpaman, ang mga bagay na iyon ay nangyari sa lahat ng dako. Sa maraming lugar, ang lakas at talento ang pinakamahalagang bagay. Nanatiling tahimik si Ancestor Zuan Tian sa loob ng ilang segundo at malamig na tumingin sa alagad ng batas. Tumingin si Ancestor Zuan Tian kay Lin Fang at nagtanong. Dahil nagkamali sila at inatake mo ang kanilang mga grupo, pareho kayong nagkamali. Kalokohan. Sabi ni Tatay.
Sinabi ni Hao Qinglin. Ang kapaligiran ay talagang napakarumi sa Champion University. Lahat ay tumingin kay Hao Qinglin ng matalim. Bastos. Paputok na sigaw ng alagad ng batas. Ancestor, pinahiya kami ng mga taong iyon at sinaktan ang aming mga tao. Dapat silang paalisin sa universidad. Kung ako ay nakaalis noon, gagawin ko, hindi ko na kailangan mong sabihin sa akin kung maaari akong manatili o hindi. Sabi ni Hao Qinglin na malamig. Lahat ay natulala. Hindi na gustong manatili ni Hao Qinglin sa Champion University. Hinatak ni Ancestor Zuan Tian ang mahabang mukha. Pinahiya ni Hao Qinglin ang universidad sa harap ng napakaraming tao. Alam mo ba kung bakit ako pumasok sa universidad, Ancestor? Sinabi ni Hao Qinglin kay Ancestor Zuan Tian. Lakas. Tama ka, Ancestor. Dumating ang mga mag-aaral sa universidad para sa lakas, ngunit upang makahanap din ng mapayapang kapaligiran sa pag-aaral. Ang pagiging estudyante ay parang pagkakaroon ng malaking pamilya sa universidad. Gayunpaman, pagkatapos lumabag sa mga patakaran at patayin ng clone ni Lin Feng, sinimulan ng Jichang's Club na subaybayan ang aming mga aktibidad. Hindi nila kami hinayaang maglakad-lakad sa loob ng universidad. Gusto lang nilang pilitin kaming umalis. Sigurado akong alam mo ang ginawa nila. Ang aking mga kaibigan mula sa Tiantai ay hindi nakagawa ng isang hakbang sa loob ng maraming buwan. Walang tumulong sa kanila. Bakit ganoon na lang ipinahiya ng universidad si Tiantai? At ano ang dapat gawin ni Tiantai? Tanong ni Hao Qinglin kay Ancestor Zuan Tian. Naging malas si Tiantai. Nagkamali ang alagad ng batas. Ang mundo ng paglilinang ay malupit. Lakas lang ang mahalaga. Walang katarungan. Ganyan ang Champion University, ganyan din ang ibang universidad at grupo. Ang mga mahihina ay dapat mamatay. Sabi ni Ancestor Zuan Tian. Maraming tao ang humagalpak ng tawa. Prangka ang matanda. Inapi si Tiantai dahil mahina sila, pero ang malas na pangyayaring sinasabi niya ay ang impluensya ni Jichang, syempre. Tama ka, Ancestor. Sabi ni Lin Feng na malakas na yumuko sa harap ni Ancestor Zuan Tian. Mas lalong natuwa ang mga tao. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Ancestor Zuan Tian. Dahil ang mahihina ay biktima ng malakas, si Jichang ay malakas. Malakas din ang alagad ng batas. Walang masabi si Tiantai. Dahil walang rules sa Champion University, nakaganti si Tiantai. Pinatay namin ang mga cultivator ng Stone Group at pinatay ang mga cultivator ng Moon Group. Tumiti si Ancestor Zuan Tian. Pinapatawad na kita sa mga tensyon sa pagitan ng Tiantai at Jichang's Club, pati na rin ang Stone Group. Gayunpaman, kung ang Jichang's Club at ang Stone Group ay makapaghiganti, ang Champion University ay hindi sasali. Naisip mo na ba iyon? Ang matandang hamak na ito. Naisip ng lahat. Mawawasak ang Tiantai sa ganoong paraan. Tubos kong naiintindihan at nagpapasalamat ako. Kung sumasang-ayon ka, gusto ni Tiantai na hamanin muli ang Moon Group sa isang labanan hanggang kamatayan. Sabi ni Lin Feng, yumuko muli sa harap ni Ancestor Zuan Tian. Sa sandaling iyon, ang buong pulutong ay namangha. Sinira mo ang Stone Group ko, hindi ka ba nakakalimutan? Tanong ni Zhang Kei Aiseli. Huwag kang mag-alala. Pinatay mo ang clone ko. Hindi pa ako tapos sayo. Kung gusto mong sumali sa laban, wala akong pakialam, labanan hanggang kamatayan. Sabi ni Lin Feng kay Zhang Kei. Ang kanyang mga mata ay puno ng kamatayan. Ang Moon Group ay bahagi ng aking Jichang's Club. Sabi ni Jichang sa battle stage. Nagulat ang mga tao, ano ang ibig sabihin nito? Nais bang sumali ni Jichang? Dahan-daang lumingon si Lin Feng kay Jichang at ngumiti. Kung ganoon nakakahiya sa club ni Jichang at gustong sumali, walang problema. Ang Jichang's Club ay tumatakbo ng ligaw sa Champion University. Pero ginagawa nila yon dahil lang ikaw ang champion. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang tulad mo na iginagalang tulad ng isang Diyos at iproklama bilang isang kampiyon ay isang kahihiyan para sa universidad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1930, labanan hanggang kamatayan. Ang pagkakaroon ng isang tulad mo na iginagalang tulad ng isang Diyos at iproklama bilang isang kampiyon ay kahihiyan para sa universidad. Ang mga salita ni Lin Feng ay umalangaw sa puso ng karamihan. Nakatitig silang lahat kay Lin Feng. Nakakabaliw ang lalaking iyon. Naglakas loob siyang kausapin si Jichang sa ganoong paraan, isang kahihiyan para sa universidad. Noong pumasok kami sa Champion University ilang taon na ang nakakaraan, kami ay mga mababang antas na emperador, at noon, narinig na namin ang tungkol kay Jichang, si Jichang na siguro ang susunod na champion. Noon ikaw din ang pangalawa sa Imperial Ranking List. Napakaraming taon na ang lumipas at ngayon ka lang naproklama bilang champion. At may seremonya. Ikaw ay isang walang kwentang cultivator. Wala kang talento. Malamig na sabi ni Lin Feng. Ang malalakas na cultivator ng Moon Group at ng Stone Group ay nagsimulang maglakad pasulong at naglabas ng nakakatakot na enerhiya sa kanyang mga salita. Walang lamang salita. Malamig na sabi ng isang tao. Pagkatapos, sinabi ni Shi Hao Tian kay Ancestor Zuan Tian. Ancestor, dahil gustong lumaban ni Tiantai, mangyaring tanggapin. Ancestor, ang mga tao ni Tiantai ay walang pakundangan. Si Ancestor Zuan Tian ay mukhang kalmado at hindi natinag. Tumingin siya sa mga tao at sinabi, sige,
Tinatanggap ko, paano ako tatanggi? Ako ang gaganap bilang referee. Tiantai versus ang Moon Group at ang Stone Group. Labanan hanggang kamatayan. Tiningnan ni Zhang Kei si Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Paano mamamatay ang mga cultivator ni Tiantai? Kahit na ang Moon Group ay hindi kasing lakas ng Sun Group, nakalaban na nila ang Tiantai, mayroon silang katulad na lakas. At ang Stone Group ay may 5 mataas na antas na emperador, at maraming katamtamang antas na mga emperador. Paano kaya kumilos si Lin Fang ng mayabang? Ang mga silweta ay tumaas sa hangin at ang mga paputok na enerhiya ay sumalakay sa kapaligiran. Ang mga tao ni Tiantai ay mukhang mahina. Paano nila may kukumpara ang kanilang sarili sa Moon Group at sa Stone Group? Mayroon lamang silang isang mataas na antas na emperador. Aoshu, hindi ka taga-Champion University, tama ba? Sabi ni Ji Chang kay Aoshu. Nakakagulat, naalala niya ang kanyang pangalan. Napakagandang champion. Mapanuksong sabi ni Lin Fang kay Ji Chang. Tumawa ng malakas si Aoshu at tumalikod. Tumingin siya kay Ji Chang at sinabing, hindi ako kasali. Alam ni Ji Chang na pinagtatawanan siya ni Lin Fang. Masyadong malakas si Aoshu. Kung sasali siya, lahat ay mamamatay lab sa kanya. At nakita rin niya kung gaano kalakas si Lin Fang sa Celestial Country. Ngunit kung wala ang tulong ng mga cultivator mula sa impyerno, ano ang magagawa niya? Malamang kaya siyang apihin ni Zhang Kei mag-isa. At nandoon din si Jianmang. Gayunpaman, wala siyang masabi tungkol kay Jianmang. Si Jianmang ay isa lamang katamtamang antas na emperador. Mamatay. Sabi ni Zhang Kei, na nakatitig sa kanila ng malamig. Isang nakakatakot na chi ang nagmaneho patungo sa mga cultivator ni Tiantai. Galit na umungol si Tantay. Malakas na yumanig ang lupa at langit habang siya ay tumalon pasulong. Si Wu ay naging isang nakakatakot na supernatural na ibon at gumapang sa kalangitan, na napapalibutan ng araw. Sa harap ni Wu, lumitaw ang isang sun sword, na humihiwa sa hangin. Hao Qinglin ay lumipad sa hangin. Ang lakas ng reincarnation ay lumitaw sa paligid niya. Magkapit kamay tayo. Sabi ni Roo Exi kay Jianmang. Tumanggo si Jianmang at naging 2 light beam sila. Lumakad pasulong si Lin Fang, nagpakawala ng lakas ng Deva Marakalpa. Buhay at kamatayan Kalpa Sword energies ay lumitaw sa paligid niya, ang hangin ay sumisigaw sa kanilang labanan. Mabilis na umatras ang pinakamalapit na tao sa kanya. Mamatay. May bumaba mula sa langit sa itaas ni Lin Fang at sumalakay. Isang napakalaking gininto ang kaldero ang bumagsak na may dumadagandong na kapangyarihan. At pagkatapos ay sumabog ang kaldero. Si Lin Fang ay bumangon sa hangin at natigil sa isang suntok. Sumabog ang lalaki. Gumawa si Lin Fang ng ilang mga handsil. Isang purple tank ang lumitaw, na naglalaman ng nakakatakot na lakas ng buhay at kamatayan. Ang lahat ay namatay sa landas nito habang ang hangin ay napunit sa harap nito. Gaano kalakas? Naisip ng karamihan. Hindi nakakagulat na si Lin Fang ay naglakas loob na kumilos ng mayabang. Talagang malakas ang mga tao ni Tiantai. Naunawaan ni Hao Qinglin ang reincarnation na si Dao, si Lin Fang ay napakalakas din. Ang kanyang lakas ng kamatayan ay kahanga-hanga. Nakakatakot din sina Jianmang at Roo Exi nang magkapit-bisig sila. Walang makakapigil sa kanila. Ang malalakas na cultivator ng Moon Group at ng Stone Group ay sunod-sunod na bumagsak mula sa langit. Isang mataas na antas na emperador ang sumuko kay Lin Fang. Nagpakawala siya ng nakakatakot na sipol na chi. Ang ilang mga multo ay lumipat patungo kay Lin Fang, nagpakawala ng lakas ng kaluluwa. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Naglabas siya ng Death Sword at winasak ang Soul Attack. Ang mataas na antas na emperador ay namangha. Pagkatapos, isang makamulto na imahe ang lumitaw sa likuran niya at siya ay naging isang multo ng impyerno, na gumagalaw sa walang timbang na bilis ng isang multo. Inilabas ni Lin Fang ang mga ilaw ng buhay at kamatayan. Nang sumugod ang multo kay Lin Fang, naramdaman ni Lin Fang na sisabog na ang kanyang kaluluwa. Mamatay. Ang lakas ng kamatayan ay tumusok sa kaluluwa ng cultivator na iyon at tumagos din sa kanyang utak. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamao na may dumadagandong nakulog. Pinalo niya ang kaluluwa ng kanyang kalaban at pinanood itong sumabog. Ang mataas na antas na emperador ay namatay at naging isang tunay na multo. Siya ay naging lubhang malakas. Kung si Lin Fang ay walang buhay at kamatayan na si Dao, siya ay namatay laban sa lalaki. Gayunpaman, pagkatapos na mamatay ang taong iyon, isa pang mataas na antas na emperador ang lumipat patungo kay Lin Fang, isang talon na lumilitaw sa kanyang likuran. Ikinaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at ang kanyang lakas ng kamatayan ay naging isang ilog. Nawala ang kanyang kalaban sa loob nito at naging bangkay. Dao kapangyarihan. Ang mga tao ay namangha. Kinokontrol din ni Lin Fang ang lakas ng Dao. Gaano kalakas? Talagang napakalakas niya. Kumislap ang mga mata ni Ancestor Zuan Tian. Ang mga cultivator mula sa Tiantai ay talagang napakalakas at mahuhusay. Hindi sila gaanong matalino kaysa kay Ji Chang. Reincarnation Dao, Death Dao, Light Dao, lahat sila ay talagang bihirang uri ng lakas. Naisip ni Ancestor Zuan Tian. Napasulyap siya sa alagad ng batas, na nanginginig. Ang alagad ng batas ay namangha din sa pagpapakitang ito. Ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay sa iyon. Kung gusto nilang igalang sila ng unibersidad, kailangan nilang patunayan kung gaano talaga sila katatag.
Napakahalaga ng kanilang lakas. Pinagpapawisan ngayon ang alagad ng batas. Tumingin siya kay Zhang Kei, kailangang mamatay ang mga tao ni Tiantai. Pinahintulutan sila ni Ancestor Zuan Tian na lumaban, at higit pa rito ang labanan hanggang kamatayan. Naunawaan ng opisyal na nagpapatupad ng batas na magiging trahedya ang labanang ito. Kung sino man ang namatay, hindi mahalaga, nangangahulugan lamang na hindi sila sapat na malakas. Huminto sa paggalaw si Zhang Kei at naglabas ng mga enerhiya para i-pressure si Lin Feng. Nakarating ka na sa buhay na ito, ngunit ngayon ay mamamatay ka. Sabi ni Zhang Kei kay Lin Feng. Ang kanyang boses ay umalangaw sa utak ni Lin Feng. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Isang brain attack lang, si Lin Feng ay sumulong, hindi pinansin ang pag-atake, at si Zhang Kei ay nanatiling tahimik. Tumunog ang isang kampana, at lumitaw ang ilang sinaunang kampana. Nanginginig ang hangin sa tunog. Lumitaw si Lin Feng sa gitna nila. Si Zhang Kei ay nasa tuktok ng Wang Qi layer at naiintindihan niya ang lakas ng Dao. Kahit na malakas si Lin Feng, siguradong mamamatay na siya sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga ang iniisip ng karamihan. Ang mga kampana ay nagpanginag ng malakas sa kaluluwa ni Lin Feng. Naglabas siya ng lakas ng buhay sa buong katawan niya at naglabas ng Death Sword na gumagalaw patungo sa mga sinaunang kampana. Si Lin Feng ay sumugod sa harap, isang kampana ang nabasag. Ang mga mata na puno ng kamatayan ni Lin Feng ay mukhang mas nakakatakot. Tumunog ang isa pang kampana at sumabog. Nagpatuloy si Lin Feng sa pasulong at ang kanyang pagkamatay na si Qi ay natipon sa paligid niya na parang isang itim na balabal. Nagiging kulay abo ang hangin sa paligid niya. Mamatay. Pasabog na sigaw ni Zhang Kei. Ang kanyang mga kampana ay patuloy na tumutunog ng sabay-sabay at sumasabog. Sa di kalayuan, naramdaman pa ng karamihan ang kanilang sariling mga kaluluwa na nanginginig. Kahit na ang mga pinakadeterminado ay naapektuhan. Siguradong papatayin ni Zhang Kei si Lin Feng. Sunod-sunod na tumunog ang mga kampana. Papalapit ng papalapit si Lin Feng kay Zhang Kei. Ang kanyang lakas ng kamatayan ay tumagos sa utak ni Zhang Kei. Napakahina ng daw mo, sabi ni Lin Feng. Ang kanyang boses ay nagdala ng lakas ng kamatayan at umalangaw sa utak ni Zhang Kei. Naglabas siya ng Death Sword na bumaril kay Zhang Kei. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhang Kei nang maputi siya. Mamamatay ka na, pangako ni Lin Feng. Umalangaw ang kanyang boses sa utak ni Zhang Kei, at isang Death Sword stampang dam-aikit sa kanyang kaluluwa. Galit na sigaw ni Zhang Kei. Gayunpaman, ang mga tao ay namangha. Si Lin Feng ay napakalapit kay Zhang Kei at naglalabas ng mapanirang mga enerhiya ng kamatayan. Parang karagatan ng death energy, at nawala si Zhang Kei sa loob.